So for today's course natin mga Lodi Cakes, pag-uusapan natin yung base and quotes at saka yung iba't ibang klase ng currency pairs. So sa market mga Lodi Cakes, mapa-forex, crypto, stock market, kahit ano pa yan, no? Meron tayong tinatawag na pair, no? Ang ibig sabihin ng pair, ito yung product tsaka yung value nito. So yung product tsaka yung value ng product na yun yung tinatawag nating base and quote currency. So basically, ang base currency, ito yung currency na binibili mo. Habang itong quote currency, ito naman yung value niya. So for example, magbibigay tayo no, Euro USD. So Euro tapos USD. Ito makikita nyo dito. Move natin. Yan. So itong Euro USD, itong nakikita nyong line dito sa umpisa, no? Yan. Itong nakikita nyong line sa umpisa, yan ang ating base. So in other words, ito yung product, no? So sinasabi ko lang na product to para lang mas magets natin, no? So basically ito yung product o ito yung binibili natin. While yung itong isa naman, itong i-highlight ko ng kulay red, yan naman yung value niya sa currency na yan. Okay? So this is our quote. So yan yung value. So for example, bibili tayo ng euro, no? So kung ang isang euro, no, ay katumbas ng 1.15 USD, no? Makikita natin na itong isang euro, katumbas siya ng 1.15 USD. And so every time na bumibili tayo ng euro mga Lodi Cakes, ang katumbas nito is 1.15. Tapos gumagalaw din yan every second. So hindi lang siya 1.15, pwedeng bukas, pwedeng mamaya, mag-iba na yung presyo niya, tataas o bababa. At doon tayo kikita sa trading. Isa din dito mga Lodi Cakes, for example, yung sikat na crypto ngayon, which is yung Bitcoin. So Bitcoin, no, for example, katumbas, bibili natin siya in USD. So ginagamit lang natin, example dito is yung mga common o ginagamit ng halos ng lahat. Okay, so Bitcoin USD, ayan. So basically, kamukha na sa taas, ito yung base or yung product natin, yung Bitcoin, at ito yung quote, yung USD. So kung bibili tayo ng 1 Bitcoin, tapos ang katumbas niya ngayon is sabihin natin 20,000 USD, no? Then every time na bibili tayo ng Bitcoin, 20,000 yung price na. Nakalagay dito 20,000, 21,000 sa gilid. Okay? Ngayon sa Forex mga Lodi Cakes, hindi palaging ganito yung order. Merong times na kung saan itong Euro USD nagiging USD Euro. Okay? So ganitong mga scenario, usually, depende ito sa broker. Merong mga ibang bansa na ganito yung pares niya. Merong mga ibang bansa na ganito yung pares niya. Pero most of the time, ganito naman nakikita natin. Pero if, for example, ganito yung scenario natin na kung saan nauuna yung USD sa Euro. So, ang mangyayari, ito pa din yung base natin. No? So, always na yung nasa left is yung base or yung product at always nasa right yung quote or yung value. Meaning, every time na bibili tayo ng 1 euro or 1 USD, ang presyo niya sa euro is different, which is mas mababa. Okay? So, sabihin natin ang presyo niya is 0.95. So, yung nakikita niyo dito sa gilid na to, itong merong USD na merong $1, 0.9, 0.97. So, currently, yan yung price ng pair na GBP USD. So, GBP USD. So meaning, nakikita natin dito yung price ng GBP, which is yung product natin, yung price ng product natin, no? Makikita natin yung price ng product natin dito sa gilid. So kung nakatutok siya sa, sabihin natin, for example, 0.088 ito, then ang price ng 1 GBP is 0.88 USD. So nagigets niyo ba? So, ganun nag-work yung market. De, paano natin ma-apply yung bias natin if, for example, sasabihin natin yung euro tataas. So, if yung base currency natin, if nag-expect tayo, which is ito, yung mga nasa left, if nag-expect tayo na tataas yung value ng euro, then bibili tayo or maglo-long position tayo. Okay? So, every time natataas yung value ng euro, it means hihina yung value ng USD compare sa euro.
Gets nyo? So, kapag tumataas yung base, humihina yung value ng quote. Ngayon, baliktad naman. If bababa yung value ng base, sabihin natin, bumagsak yung ekonomiya ng Europe, no? Sabihin lang natin, kapag bumaba yung value ng euro, tataas yung value ng quote. Same thing din dito sa Bitcoin. Kung tataas yung value ng Bitcoin, maraming demand, sabihin natin, maraming perang pumapasok. Pag tumaas ang product or yung base, bababa yung USD value. So meaning, yung price ni Bitcoin is lilipad. If naman, for example, sabihin natin humina yung demands ng Bitcoin, maraming news na kung saan binaban yung Bitcoin, maraming nagbebenta ng Bitcoin, humihina yung value niya. Then, if bababa yung value ng Bitcoin, tataas yung value ng USD compare sa Bitcoin. So basically, nagbabaliktaran lang yan, no? So let's say sabihin natin USD this month, tataas yung value niya. Then, lahat ng mga USD na nasa quote or yung mga nasa right, no? Tulad nito, bababa yung pair nila. Okay? Bababa yung mga yan. So, ibig sabihin nun, lumalakas yung USD at humihina yung euro. So, meaning, itong buong pair na yan, ang price nila or yung market nila is downtrend, bababa. So, ganun din if, for example, this week babagsak yung USD, no? If babagsak itong mga USD, lahat ng mga nasa quote na USD, no? Yung mga nasa right, aangat yung pairs nila. No? Itong pairs na yan, aangat yan, meaning yung market ng Bitcoin and USD is mag-uptrend, pati yung Euro USD. Baliktad naman siya when it comes sa ganitong scenario. So, kung sabihin natin na yung USD is babagsak this week, so lahat ng mga USD na nasa base or nasa left, babagsak yung pair nila. So, basically, sumusunod sila sa value ng USD kasi nga, nasa base sila or ito yung product. So, kapag bumagsak yung US dollar, then babagsak yung pair na ganito, no? Yung mga pair na USD na sa base. Then, kapag umangat yung USD in the next few weeks, aangat din yung pair na to. Gets nyo? So, yun yung tinatawag natin na correlation. So, lahat ng mga USD na nasa right dito, lahat yan is may negative correlation sa US dollar. So, meaning, pag tumaas yung US dollar, bababa yung pair na to. No? Pero lahat naman ng mga USD na nasa base or nasa product, positive correlation sila with US. So, pag tataas ang US dollar, tataas din yung pair ng ganitong USD Euro. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung major, minor, and exotic currency pairs. Most of the time, me, myself, mga Lodi Cakes, nagtitrade lang ako ng major currency pairs. Ang major currency pairs, itong malalaking ekonomiya na to. So, USD, Europe, Great Britain Pound, Swiss franc, Australian dollar, Canadian dollar, New Zealand dollar, tsaka Japanese yen. So, ang major currency pairs, lahat yan ay paired with USD. So, gagawin nyo, lahat ng ito, pagpapartner nyo sa USD. For example, Euro to USD, GBP to USD, tapos USD to CHF, USD to CAD, Australian dollar to USD, NCD to USD at USD to JPY. So, lahat na may USD, yun yung major currency pairs natin. Okay? So, kung mapapansin nyo bakit may nauuna, merong nahuhuling USD, it depends on the broker, mga Lodi Cakes. Pero most of the time, makikita natin na ganito yung positioning ng pairs nila. Okay? So, depende lang sa broker yan, pero it doesn't matter naman, no? Importante is meron silang mga USD, yun yung mga major currency pairs. Malalaki kasi ang volume na major currency pairs. Kumbaga, napakaganda ng trend nito, ng market structure nito. Kaya most of the time, marami nagtitrade na tao or mga traders sa major currency pairs. Next is yung minor currency pairs. Basically, same thing lang siya with major, pero i-X nyo lang yung USD. So, pagsasama-sama nyo yan, kahit alin dyan, pwedeng Euro GBP, NCD CAD, pwedeng Australian dollar to JPY, Swiss franc to CAD, lahat pwede nyo i-cross yan, pwede nyo silang ipagsama-sama, no? Basta walang USD. Okay? So, yun yung minor currency pairs. Ang pinagkaiba nito sa major is medyo volatile sila compare sa major. Gawa ng mas less ang liquidity flow neto compare sa major currency pair. So, meaning, mas kaunti lang ang nagtitrade, no? Less
Ayan, so mas kakaunti lang ang mga nagte-trade sa minor currency pairs compare sa major. Pero still, marami pa rin na nagpa-profit at gumagamit ng mga forex pairs na to kasi mas nakikita nila yung profitability nila ng strategy nila sa mga ganitong currency pairs. Last is yung exotic currency pairs. Ito yung mga USD, no? Ito yung mga USD pair with emerging economy. Pag sinabing emerging economy, ito yung mga bansa or yung mga ekonomiya na lumalaki, nagkakaroon ng growth over the time. So, ibig sabihin, in the future, potentially, pwede silang lumaki or pwede silang maging major currency in the future. So, for example, yung Hong Kong dollar, Singapore dollar, South African rand, Thai baht, Mexican peso, and so on and so forth. So, basically, exotic currency pairs, ito yung mga big economy, top over, tsaka emerging economy. Ayan. So, basically, ganito yung yung exotic currency pairs, no? Ang exotic currency pairs, sobrang volatile nito mga Lodi Cakes. As in, sobrang laki ng mga galaw nila. Kasi, dahil emerging economy sila or hindi pa sila ganun kakilala, konti pa lang ang nagte-trade dito, meron tayong lesser liquidities compare sa dalawang to. So, mas less yung liquidities ng major tsaka minor pairs na nagkukos ng malakiang spread. Okay? So, di ba pinag-usapan natin yung spread sa mga Lodi Cakes, no? So, the more na malaki yung spread ng isang market or ng isang pair, the more na mas volatile yung currency. So, marami pa rin nagpa-profit dito sa exotic pairs kasi sobrang lakas ng galaw nila pero sobrang laki din ng risk. So, if gusto nyo i-try itong exotic currency pairs, I suggest na pag-aralan nyo muna yung market and mas maganda na marami na kayong experience bago nyo i-try itong exotic currency pairs. Kaya make sure na meron kayong extra research pagdating sa pagtitrade ng currency pairs. So, pinag-aaralan natin itong tatlong to para mas mapili natin kung ano yung mga pairs na babagay sa ating strategy at mas mapapalaki natin yung win probability natin if mapipili natin yung mga right pairs for us.